Mga idol at kabayan, breaking news! China gustong makipagsabayan sa lakas ng Amerika. Pero ang tanong, kaya ba? Ipinakita ng China na sakay ng kanilang aircraft carrier ang ilang J-15 fighter jets na dumaong ngayon sa Hong Kong. Samantala sa Pilipinas naman, ipinakita ng mga netizen ang dami ng mga fighter jets na dala ng USS George Washington, CVN-73, habang ito ay nakadaong sa Manila Bay. Ang FA-80, EA-18G Growler at F-35, isang 5th generation fighter jets. China, ipinakita na nagpatrol din sila sa Baho de Masinloc pero mukhang propaganda lang ang nasabing video para kontrahin ang pagpatrol ng USS George Washington sa kapares na lugar. Airstrike na inilunsad ng Israel sa Iran. Grabe, ang mga sasakyan tumilapon. Ganito kadelikado kapag kinalaban mo ang Israel. Department of National Defense kinumpirma na hindi lamang mga multi-role fighter ang bibilhin ngayon ng Marcos administration, kundi maging mga airborne early warning and control system bilang mata at utak ng air operation. Matinding pagbaha sa China, kinakatakutan na halos lamunin na ng malakas na pagbaha ang mga syudad nila. Isang eroplano ng China na sinupply sa Myanmar Air Force, sisiw lang at pinabagsak ng mga kalaban. Lithuanian Defense Minister, hinangaan ang Pilipinas sa paglaban nito sa mga illegal na pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea. Ibinida naman ng China na ang pagdating ng kanilang aircraft carrier sa Hong Kong sa kaparehas na araw ng pagdating ng USS George Washington aircraft carrier kung palakasan lang ng puwersa sa pamamagitan ng dala ng mga aircraft carrier. Walang binatbat ang Chinese People's Liberation Army Navy. Kung inyong makikita sa larawan, 10 J-15 fighter jets at 4 na mga helicopter lamang ang dala ng Chinese aircraft carrier. Di hamak na 3 beses ang dami ng dalang mga fighter jets ng aircraft carrier ng Amerika. Makikita sa larawan ang dami ng mga fighter jets, helicopter at airborne early warning and control system na nakalapag sa USS George Washington habang ito ay nakadaong sa baybay ng Manila Bay nitong ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Dagdag pa dito, hindi lamang isang klase ng eroplanong mandirigma ang dala ng Amerika, dala ng US Navy ang FA-18 Super Hornets, EA-18G Growler at ang F-35, isang 5th generation stealth fighter jet. Kaya kung palakasan lang ang pag-uusapan, hindi magpapatalo si Uncle Sam. Aba, Chinese People's Liberation Army Navy nagpalabas ng video na ipinapakita na nagsasagawa ito ng maritime patrol sa Baho de Masinloc gamit ang kanilang mga warship, fighter jets at maging bombers. Sinabi nito sa isang pahayag na ang mga puwersa ng China ay nagsagawa ng mga naturang patrolya sa paligid ng shoal mula noong Hunyo pa sa mga pagsisikap na palakasin ang pagkontrol sa naturang karagatan at airspace. Ito ay isang paglabag sa international na batas mga kabayan at hindi pagkilala sa mga karapatan ng Pilipinas at mga Pilipino. 防卫动武动，距离15海里，不明水面目标，航向方洞洞，航速15节。各部位加强对海观察。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权，中方始终致力于维护地区和平稳定。 Ipinalabas ng China ang nasabing propaganda video matapos isang araw magsagawa ang USS George Washington CVN-73 ng maritime patrol sa Baho de Masinloc bilang pagpapakita ng suporta sa kaalyadong bansa ang Pilipinas. Malamang ito ay isang fake military drill lamang dahil kung naroroon talaga ang China sa nasabing area, malamang nagkaharap sila ng puwersa ng Amerika. Ano ang masasabi niyo mga kabayan? Sa ibang balita naman sa Middle East, airstrike na inilunsad ng Israel sa Iran nakuhaan ng video. Grabe, mga sasakyan tumilapon. Ganito kalakas at kadelikado kalabanin ang bansang Israel. Maliit man pero ang tapang. Sa ibang balita naman, Department of National Defense Gibo Chodoro Jr. kinumpirma ang interes ng Pilipinas sa Sub-340 bilang airborne early warning and control system. Kinumpirma ng kalihim ng depensa na personal na ininspeksyon ng Philippine Air Force ang Sub-340 AWACS sa Sweden noong taong 2023. Dagdag pa niya, dati hindi pa ito kasama sa multi-role fighter deal na ino-offer ng Sweden sa Pilipinas. Pero ngayon, nakikita ng Department of National Defense na ito ay kailangan talaga natin ngayon. Kaya para sa Defense Minister ng Pilipinas, maganda na merong multi-role fighter. Pero dapat ito ay complete package para hindi aksaya ang pera ng bayan. Ang AWACS, ang mata at utak ng Philippine Air Force sa air operation na magbibigay ng real-time ng mga banta at magbibigay ng komunikasyon sa buong air mission. Ayan na, inilahad na ng Departamento ng Depensa ng Bansa na totoong ibang proyekto pa ang multi-role fighter at ito ay kukunin sa panahon ng Marcos
administration. Sa ibang balita naman, diretso sa isang ilog ang isang gusaling may 5 palapag sa Zhengzhou Town, Bay City, China. Batay sa ulat ng Reuters, dumiretso ang ginagawang gusali sa katabi nitong ilog matapos gumuho ang pundasyon nito dahil sa pagbaha sa lugar. Grabe ang nangyaring pagbaha sa China, mga kabayan. Mistulang parang nilamon ng tubig ang kanilang syudad, mga kabahayan, sasakyan at iba pa. Ito na marahil ang epekto ng pagsira ng China sa kalikasan. Sa ibang balita naman sa Myanmar, China Supply GL-9 light combat aircraft sa Myanmar Air Force ay pinabagsak ng People's Liberation Army, ang tinatawag nilang Kachin Independence Army, ang grupo na kumakalaban sa military junta ng Myanmar. Habang nagbibigay ng air support ang nasabing GL-9 LCA o kilala rin sa tawag na FTC-2000G ay pinabagsak ito ng Kachin Independence Army. Sa ibang balita naman, pinuri naman ng Defense Minister ng Lithuania ang Pilipinas sa paglabas ng katotohanan kung ano talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pinuri ng Lithuanian ang Pilipinas na kahit superpower man ang China, hindi tayo tumitiklob at patuloy ang ating pakikipaglaban at pag-iit ng ating karapatan na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. We hear what China is saying about Taiwan Strait, about other states around it, neighbors that it should have nice relationship with, but we see these horrifying materials, videos, how they are threatening Filipinian fishermen, how they are treating people who are simply making their living in their own waters, in their own territory, then I think it's very clear. If they work together to threaten us, then we must work together to defend ourselves and to send a very clear strategic message. We are not going to let ourselves be scared. We are not going to let them to enter our territory. We are not going to let them to change the current world order based on international rules. We are going to stand up to them together. And now another area is strategic communication. I think the Transparency Initiative by Philippines documenting and reporting a harassment by China of your peaceful fishermen, ramming your ships, your navy ships and your fishermen boats, using water cannons and other horrible methods, is a golden standard now of how you should deal with violence like that, how you showed to the whole world, international community, that China is gaslighting you, gaslighting your people. And this is, again, a very interesting and very useful information for us, and we have discussed in detail with your Navy maritime security challenges that we are experiencing. Laban Pinas.